Sa tansya ng Presidential Commission on Good Government, nasa 5 hanggang 10 bilyon dolyar ang ninakaw sa kaban ng bayan noong rehimeng Marcos. Hindi pa kasama mga hawak ng kanilang mga kaibigan o kroni. Matapos ang halos 3 dekadang paghahabol, 4 na bilyong dolyar pa lang daw ang nababawi mula sa mga Marcos at mga kroni. Pero noong isang buwan, may isiniwalat si Pangulong Rodrigo Duterte. Handa raw ibalik ng mga Marcos sa gobyerno ang ilan umano sa kanilang yaman. But we are ready to open and bring back, sabi niya, pati yung IFU gold bars. The only reason really was, sabi nila, that the father was protecting the economy and of course the eventual kung maalis siya. Pero tila may kapalit. Sa tingin daw ng Pangulo, gusto ng mga Marcos na kapalit niyan, magkaroon sila ng immunity sa mga kaso. Ipinauubayan niya na ito sa Kongreso para maisabatas. Hindi pa man yan tiyak, at kahit hindi pa yan direktang pag-amin ng mga Marcos na maninakaw nga sila, kapansin-pansin ang kanilang pagkabalik sa kapangyarihan mula noong umuwi noong 1991 matapos sila ma-exile pagkatapos ng EDSA 1 sa Hawaii sa Amerika. Sa Ilocos Norte, naging kongresista at ngayon gobernadora si Amy Marcos. Kongresista naman doon ngayon si dating First Lady Imelda Marcos na naging kinatawan ng unang distrito ng Leyte mula 1995 hanggang 1998. Si Bongbong Marcos, dati ring kongresista at gobernador ng Ilocos Norte. Nahalal siyang senador noong 2010 at tumakbo ang vice-presidente noong nakaraang taon. Kine-question pa niya ang kanyang pagkatalo sa eleksyon kay ngayon Vice President Leni Robredo. Habang nakabinbin pa ang kanyang electoral protest, nagpahagi na si Pangulong Duterte na kung manalo sa protesta si Bongbong, baka magkaroon ng bagong vice-presidente ang bansa. Tila unti-unti rin nabubura ang negatibong imahe ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kasaysayan, lalo na nang mailibing siya sa libingan ng mga bayani noong Nobyembre, na isang hakbang na pinabura ni Pangulong Duterte mula pa noong kampanya at kalaunay pinayagan ng Korte Suprema. Nasabi rin dati ni Pangulong Duterte na may utang na loob siya kay Governor Amy dahil sa kontribusyon nito sa kanyang kampanya. Nako, naniwala naman kayo. Si Presidente Duterte, palabiro talaga yan. Pero wala ang kanyang pangalan sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumite ng kampo ng Pangulo sa COMELEC. Nagiging kilala na rin ang ilang bagong henerasyon ng mga Marcos sa mundo ng showbiz. Sumunod sa yapak ni Amy ang anak si Borgio Manotoc. Habang naging kontrobersyal sa social media ang ilang post ng panganay ni Bongbong na si Sandro Marcos. John Consulta, GMA News.